Ang combination attack na ginawa ng monster trio na si Luffy, si Zoro at si Sanji laban sa mga higanteng halimaw sa loob ng Elbaf, ang kani-kanilang mga sariling outfit para sa Elbaf arc at ang sikretong bumabalot sa loob ng Elbaf, especially ang Yggdrasil tree. At hindi lamang yan, ang kinalaban nga ba nila dito ay ang prinsipe na ng Elbaf na si Loki. Malalaman natin ang lahat ng yan sa pagtalakay natin ng chapter 1127 full chapter review na to. Pinangalanan ng chapter na ito na Adventure in the Land of Mystery at sa pinakaunang panel pa lang ay makikita natin na may namumong sunog sa loob na ito mismo ng island ng Elbaf. Nag-aalala ang mga residente ng Elbaf dahil nga ang sunog daw na ito ay nasa forest ng Elbaf at pwedeng madamay sa pagkasunog ang Yggdrasil tree at pag nangyari yun, that will be very vital para sa kanila dahil maaaring ang Yggdrasil tree nga ang pinaka-core, ang pinaka-source ng buhay sa loob ng Elbaf at nabanggit pa nga dito nila na kailangan daw nila itong i-report sa kanilang Sun God na nangangahulugan lamang na hindi lang talaga si Loki ang pinaka-karakter na kailangan natin ditong i-consider. Madami pa ditong malalaking karakter tulad nga ng Sun God na ito na tinutukoy nila. As of now, hindi pa nabanggit kung sino yon, pero kung magbabase tayo sa Greek mythology, maaaring yun ay si Helios. May napansin din ang isa sa mga residenteng ito ng Elbaf na may naaamoy daw silang kakaibang aroma na honestly pag nalaman nyo pagdating sa last panel at sa huling parte ng video ay matatawa kayo. Nagtataka din sila dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari at nagsisibagsakan daw ang mga giant beasts mula sa langit at tinatawag nila ang mga giant beast na ito na Stinger Maw. At hindi lamang ang mga higanteng hayop na ito ang naapektuhan, nabanggit nila na previously may reports daw na matapos ang isang napakatinding earthquake, matapos ang isang napakalakas na tremors, ay bigla na lang daw nag-collapse ang Ear God. Ang Ear God na yun ay ang isang higanteng rabbit na maaaring kinoconsider nga nilang para bang isang god sa loob ng Elbaf dahil nga sa enormous na size nito. Na dahilan kung bakit nasabi pa nga ng isa sa mga villagers ng Elbaf na imposible daw, napakalaki daw nun para maapektuhan ng kahit na anong atake. At alam ko namang sa simula pa lang ng video natin, sa introduction pa lang ay alam nyo na kung ano ang dahilan ng napakatinding kaguluhan na to. Ngayon naman ay makakarating tayo sa Big Stein Castle. Ito ay isang kastilyo na maaaring nasa taas ng Yggdrasil tree. Dahil makikita natin sa sumunod na panel na itong si Nami nga ay may inaatake na naman na isang Stinger Maw na nangangahulugan na pwedeng ang mga Stinger Maw na ito ay naninirahan sa taas ng puno ng Yggdrasil tree. At ang dahilan kung bakit na-encounter ito ni Nami ay dahil ang Big Stein Castle ay matatagpuan din sa taas ng Yggdrasil tree. Matapos tulungan itong si Zeus itong si Nami na talunin ang isa sa mga Stinger Maw ay tinanong niya si Nami kung ano ang nangyayari. Sinagot naman siya ni Nami na hindi din niya alam dahil nagiinuman nga lang sila. Ang natatanging bagay lang daw na naaalala nitong si Nami ay nagkaroon sila ng kasiyahan kasama ang mga giants sa ship ng mga giants. Subalit pagising nila, nandito na sila sa strange looking na castle na ito at hindi din niya alam kung bakit nagsimula na lamang siyang atakihin ng mga Stinger Maws. Hindi din niya alam kung ano ang nangyari at kung paano nagbago ang kanyang outfit dahil hindi naman siya nagbihis ng kanyang sarili. So nangangahulugan ba dito na may isang karakter na nagbihis kay Nami? What do you guys think? At kung titingnan din natin, napaka-solid ng outfit ni Nami para sa arc na to. Hindi naman nagtagal ay narinig niya ang boses itong si Usopp na tinatawag ang kanyang pangalan kaya agad naman na rumesponde itong si Nami at tumakbo, subalit natalapid siya dahil ang lugar na ito ay para bang isang Lego castle. Isang castle na napaka-bumpy dahil as you know nga ang mga Legos ay para bang mayroong mga nakaumbok na mga textures na dahilan kung bakit natalapid itong si Nami. Nagulat na lamang siya nang nakita niya sa kanyang harapan ang isang higanteng hedgehog. Actually napaka-cute ng hedgehog na ito. Subalit napasigaw itong si Nami dahil nga sa napakalaking size at hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking hedgehog. Nang dahil sa kanyang pagsigaw, natakot din ang hedgehog at nagsilabasan ang mga spikes nito. Dahil din doon, nagsimula itong magalit at hinabol itong si Nami. Tumakbo itong si Nami at humingi ng tulong habang tinatawag si Usopp. Subalit nang makita niya si Usopp, ito naman ay kagat-kagat ng isang higanting pusa naman na nangangahulugan na maaaring ang castle na ito ay punong-puno ng mga higanteng hayop. Kung paano patutulungan itong si Usopp itong si Nami ngayong itong si Usopp nga ay nag-undergo din ng napakatinding struggle mula sa bibig ng higanting pusa. Balit wala nang choice itong si Nami, papalapit na ng papalapit ang higanteng hedgehog kaya isinahamon niya na si Zeus at ginamitan niya ito ng kanyang electrocution ability. Inoryente niya ito ng napakatindi, subalit lang dahil lang nga sa napakaliit ng space ay nahulog itong si Nami at nahulog din ang hedgehog habang ito ay tinatamaan pa ng lightning. Nang dahil dito, maging ang pusa ay tinamaan din ng kuryente at nakawala itong si Usopp at itong si Nami. However,
Nagdulot ito ng mas matinding problema dahil nagalit ang giant cat na ito at hinabol naman silang dalawa. Ito din ay makikita natin ang outfit nitong si Usopp, and actually I am quite disappointed, pero hindi naman sa in a very bad way. Medyo natatawa pa nga ako and napaka-funny naman ng costume nitong si Usopp dahil makikita natin na meron pa nga siyang fake na beard, fake na balbas. Dahil kung iisipin natin, ina-expect nga natin na sa arc na ito magsha-shine itong si Usopp at dito niya na makukumpleto ang kanyang dream na ang maging brave warrior of the sea. Will he fulfill that dream gamit ang suit na ito? I don't think so dahil magiging napaka-nakakatawa nun at hindi yun magbibigay ng dagdag na angas kay King Usopp. Dito na din nagsimulang magtanungan itong si Usopp at si Nami kung anong naaalala nila bago sila makarating sa strange na castle na ito. Kasi nagot naman itong si Usopp na hindi din niya alam, kaya naman nasabi ni Nami na maaaring yun ay dulot ng ibinigay sa kanilang wine ng isa sa mga giant. Ang wine na sinabi ng giant na pwedeng magdulot ng hallucinations na tinatawag nilang absinthe. Too bad nakarating na sila ng parabang isang dead end at wala na silang matatakbuhan. Tatalon sana sila subalit nang tingnan nilang ibaba ay napakataas pala ng castle na ito. Dahil tulad nga ng iniisip natin, pwedeng ang castle na ito ay nasa taas ng Yggdrasil tree. Pero naisip nitong si Usopp na kung dulot nga ito ng hallucinations, ito ay isang ilusyon lamang, hindi ito totoo at kailangan lamang nila itong harapin. Kaya hinarap nitong si Usopp ang napakahiganting pusa, subalit sinampal siya nito ng napakasolid at dito nila na-realize na hindi ito ilusyon, hindi ito hallucinations. Totoo ito. Hindi lamang yon, sa sobrang lakas ng ginawang pag-swipe ng pusa ay nasira nito ang isang parte ng kanyang castle. Dahilan kung bakit sa pag-collapse nito ay nahulog hindi lamang si Usopp, hindi lamang si Nami at maging ang pusa. Nakatulog sila for a moment at sa pagmulat ng mata nitong si Nami ay nakita niya na nag-transform na ang giant cat papunta sa isang higanteng layon. Madaling ginigising nitong si Nami si Usopp kahit tulog na tulog pa ito dahil mamamatay na daw sila, wala nang tutulong sa kanila at siguradong ito na ang kanilang kamatayan. Ginawa nitong isang meat shield itong si Usopp na mag-a-act as a sacrifice para mabuhay pa si Nami. Subalit it was at this moment nang biglang tawagin nitong si Sanji ang pangalan nitong si Nami at dito na nga magsisimula ang combination of attacks ng Monster Trio. Ginamit ni Sanji ang kanyang Ifrit Jambe Epol at ginamit naman nitong si Luffy ang kanyang Gear Fort na Gomu Gomu no Elephant at ito namang si Zoro ay ginamit ng kanyang Santoryu or ang 3-sword style Kalasutra Great Dragon. Maaring since hindi nga aware ang higanteng leon na ito na kung ano man ang kayang gawin ng atake ng Monster Trio, tinangka niya pang pumalag at saluhin ng atake. Subalit as what we've all expected, walang nagawa ang higanteng leon. Dinurog siya ng solid ng combination attack na ito ng Monster Trio. Nang dahil dito ang higanteng leon ay nag-revert back papunta sa isang higanteng pusa na lamang. Dito ay nagulat din itong si Zoro nang makita niya ang transformation na yon. Subalit itong si Luffy, napaka-careless habang nakaupo na nga siya sa ibabaw ng higanteng pusa at sinasabi ano daw ba ang lasa ng pusang ito kapag niluto nila. Magiging mas masarap daw ba ito sa kinain nila kaninang higanteng rabbit. Na ngayon alam nyo na kung ano ang sinasabi nilang aroma sa first page, sa first panel ng chapter na ito. Ay dahil sa niluto at kinain pala nitong sila Luffy ang ear god na tinutukoy ng mga giants earlier na hindi pa nga sila makapaniwala na kaya palang talunin. Isipin niyo yun, isa kang napakalaking being na kinatatakutan sa Elbaf subalit kinain ka lamang ng mga straw hat. Ito namang si Sanji nag-aalala pa rin kay Nami habang sinasabing okay lang daw ba itong si Nami Swan niya. Si Nami naman malungkot na malungkot dahil nagsakripisyo daw ng buhay itong si Usopp para iligtas siya. Si Usopp naman ay inis na inis habang sinasabing pagbabayaran daw ni Nami ang paggamit sa kanya as a shield. And by the end of this chapter, mas marami pang mga halimaw ang dumating habang sinasabi naman nitong si Luffy na kung may mas malalaki pa daw ng mga halimaw, makakakain pa daw sila ng mas marami. Na sinabi naman nitong si Zoro na kailangan nilang i-prioritize na hanapin ang dagat at hanapin ang kanilang ship para sa safety ng kanilang crew. Na sinabi naman nitong si Sanji na wag daw nilang kakalimutan ang Beehive at ang batalyon ng mga higanteng mga bubuyog na ang mga Stinger Moles dahil yun daw ay isang napakalaking source of nutrients. Dito naman ay si Nami ay napaka-shock na shock at umiiyak na naman habang sinasabing napakatindi daw ng kanilang sitwasyon. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari at kung nasaan sila at meron pa silang ganitong klaseng mga thoughts at mga iniisip. At dito na nga nagtatapos ang chapter 1127. One of the things na napansin ko sa chapter na ito ay maaaring ang pusang ito ay si Loki nga. Dahil kung iisipin natin si Loki sa naipakitang silhouette ay merong isang crown at ang pusa na ito ay may crown din. Subalit nakita naman natin na napakadali naman yata niyang natalo kung siya ang prince ng Elbaf. At kung iisipin din natin,
Nag-revert back ang Giant Lion papunta sa kanyang cat form matapos siyang talunin ni Luffy, ni Sanji at nitong si Zoro. Pero hindi lamang yun ang posibleng factor kung bakit nagbalik siya sa kanyang original form. Makikita din natin na nawala sa kanya ang crown or ang corona at maaaring ang corona yun ang nagbibigay ng abilidad ng kakayahan na mag-shapeshift sa mga creatures sa loob ng Elbaf. Also, idadagdag ko na rin napaka-solid ng mga outfit nila ngayon sa Elbaf arc na ito, lalong-lalo na itong si Vince Smoke Sanji. As for Chopper, hindi din natin alam kung nasaan siya dahil hindi siya kasama nitong sila Luffy, hindi din siya kasama sa giant ship na naiwan sa dagat na nagbibigay sa akin ng ideya na maaaring itong si Chopper ay nagagawang makapag-communicate nga maging sa mga higanteng hayop na ito at pwedeng ito ang magbigay sa kanila ng tulong at daan para magawang makipag-communicate sa land ng Elbaf. What do you guys think? Please put your opinions in the comment section below dahil binabasa ko ang lahat ng comments nyo guys. Huwag nyo din kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para palagi kayong updated sa bawat bagong release ng chapters ng One Piece. I hope you guys visit Anime Updates PH again and kita-kits tayo sa susunod na chapter.